sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Lunes, 15 ng Disyembre 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. 10 araw bago ang Kapaskuhan, mga pantalan nakahanda na sa pagdagsa ng mahigit 4 na milyong pasahero sa holiday break. Senado at Kamara hindi magkasundo sa DPWH budget. Senate panel pinospone ang BICAM conference pero House contingent sumipot pa rin. Ilang mga bansa kinundena ang water cannon attack ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Patay sa pag-atake sa Jewish holiday celebration sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. 15 na. At sa showbiz, silipin ang trailer ng upcoming series na Someone Someday ni Catherine Bernardo at James Reid. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Wala na nga ang makakapigil pa sa pagdating ng Kapaskuhan, kaya naman payo ng Philippine Ports Authority sa mga magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya o magbabakasyon. Planuhing maigi ang biyahe, lalo't inaasahan ang mahigit 4 na milyong pasahero na bibiyahe at magsisiuwian ngayong holiday season. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. 10 araw bago ang Pasko at mahigit 2 linggo bago ang pagpapalit ng taon, naka-alert status na ang lahat ng pantalan ng Philippine Ports Authority para sa pagdagsa ng mga uuwi sa kani-kanilang mga probinsya o magbabakasyon ngayong holiday break. Tinatayang 4.6 milyong pasahero ang babiyahe sa mga pantalan simula ngayong December 15, 2025 hanggang January 5, 2026 kumpara sa halos 4.4 milyon noong nakaraang taon. Bunsod ang pagtaas na ito ng mahaba-habang holiday mula Pasko hanggang Bagong Taon. Ito we're looking at almost 1 week. So I think, biruin mo yun, no? 24, 25, 26, 27, 28, 29, hindi napapasok yan. 30, holiday na naman. 31, 1. So you have a week. And yung almost 2 weeks and then January 2 mo is Friday sandwich na naman. Handa naman aniya ang pamunuan ng mga pantalan sa dagsa ng mga biyahero, lalo't prioridad ang kaligtasan ng mga pasahero. Siguraduhin nilang malinis yung mga terminals natin. There is enough accommodation for our passengers. Particularly yung amenities, yung mga toilets, mga comfort rooms, kailangan malinis, kailangan may tubig. Siguraduhin din nila na yung mga terminal natin, umaandar lahat ng aircon. On the side of security, siguraduhin nila na nandyan lahat at working yung ating mga baggage x-ray machines. Naka-heightened alert na rin ang seguridad sa mga pantalan sa tulong ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group. At dahil nga inaasahan ang paglobo ng bilang ng mga pasahero sa mga pangunahing pantalan sa bansa. Na sana yung ating mga operators ng mga shipping line natin will also meet the demand na dapat mag-deploy na din sila ng karampatan at sapat na dami ng mga barko. Nagpaalala rin ng PPA sa mga biyahero na sa official ticketing booth o system lang bumili ng ticket at huwag magpapagoyo sa mga fixer para iwas hassle at hindi aksaya sa pera. Magplano ng maaga, mamili ng ticket na maaga, planuhin nila yung biyahe nila ng maaga para maging maayos at maging komportable yung biyahe nila at ng yung kanilang Pasko ay maging masaya at hindi maging parusa. Samantala, nakatakdang maglunsad ang ahensya ng libreng shuttle sa mga terminal sa susunod na taon. Ito'y para maibsan ang layo ng nilalakad ng mga pasahero, papunta o galing sa rampa ng mga barko. Para sa balitang A to Z, Naomi Almohano.
Mga ka-A to Z, simula na nga po ang simbang gabi. Kaya naman naka-heightened alert na ang lahat ng unit ng Philippine National Police nationwide para sa seguridad ng mga magsisimba. Inaasahang milyong-milyong Katolikong mananampalataya ang dadalo sa mga misa sa madaling araw at gabi mula ngayon hanggang sa araw ng Pasko. Sa ilalim ng programang Ligtas Paskuhang 2025, higit 100,000 pulis ang ide-deploy, lalo na sa mga simbahan at iba pang matataong lugar para tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga hakbang sa seguridad ang mas pinatinding foot patrols, checkpoints at mobile patrols, kasama ang mahigpit na koordinasyon sa mga LGU, barangay at pamunuan ng simbahan para naman po sa crowd control at emergency response. Samantala, pinayuhan rin ng PNP ang mga magulang na samahan ng kanilang mga anak, lalo na ang mga menor de edad sa pagdalo ng simbang gabi. Yan ay para maiwasan ng gulo at iba pang aberya. Paalala pa ng ahensya, hindi na po exempt sa criminal liability ang mga menor de edad na 15 anyos pataas. Samantala, muling bubuksan sa publiko ang Malacanang simula ngayong Martes, kasabay ng unang araw ng simbang gabi. Alas 4 ng madaling araw, mamaya na po yan, magbubukas ang Kalayaan Grounds para sa simbang gabi. Yan ay bilang bahagi ng taunang Tara sa Palasyo program. Solve na rin ang almusal para sa 9 na araw dahil matapos ang misa, may libreng paalmusal para sa mga dadalo. Kabilang riyan ang puto bumbong, bibingka, fishball, kikiam, mainit ng kape at iba pang pagkain. May mga aktibidad rin na abot hanggang Disyembre 23, kabilang ang mga karnabal o carnival rides at movie night na open po mula alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Bahagi pa rin ito ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa palasyo. Hindi pa rin magkasundo ang Senado at Kamara sa bicameral conference kaugnay sa pondo ng Department of Public Works and Highways. Nagpasya ang Senado na suspindihin ang dapat sana'y ikatlong araw ng bicameral conference ngayong Lunes matapos umapela ang DPWH na ibalik ang bilyong-bilyong pisong tapyas sa pondo nito. Pero ang House panel sumipot pa rin sa pulong. Ang detalye sa ating balitang A to Z. Handa po kami na ituloy itong Bicameral Conference Committee proceedings. Yun po sana yung kagustuhan namin ngayon. Present at ready ang hanay ng House of Representatives para sana sa ikatlong araw ng bicameral hearings sa PICC sa Pasay City Lunes ng hapon. Ito ay kahit pa inanunsyo ng Senate panel. Ilang oras lang ang nakalipas na postponed ang pagdinig. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, kailangan pa nila ng oras para busisiin ang pondo ng Department of Public Works and Highways. Well, we can call it deadlock, no, on that aspect, no? Pero naghahanap tayo ng solusyon. Kasi ang Senado very firm na ayaw namin ng overpriced. Linggo nang sumalang sa pagdinig si DPWH Secretary Vince Dizon para iapela ang budget ng ahensya. Apela ng kalihim, ibalik ang nasa 45 billion pesos na tinapyas ng Senado sa DPWH budget na kailangan para sa mahigit 10,000 infra projects. Ayon sa Senado, may basehan ng pagbawas sa DPWH budget matapos mag-recompute sa presyo ng construction materials. Galing yun sa DPWH mismo. Nagbigay sila sa amin ng mga tawag nila adjustment factors. At yung adjustment factors, in-apply namin sa lahat ng proyekto na nasa loob ng budget. So ganun yung ginawa natin. Kaya tayo nakatipid ng mga around 45 billion sa mga local projects. Pero paliwanag ng ahensya, magkakaiba ang presyo ng construction materials depende sa proyekto at lokasyon nito. Kaya hindi po pwede ang isahang tapyas na ginawa ng Senado. Baka hindi pwedeng i-apply dahil iba-iba raw yung sitwasyon sa iba't ibang proyekto. Iba yung opinion ng House, iba yung opinion namin.
Hindi, nagkamali sila eh. Nagkamali sila eh. Meron na kaming usapan kung anong gagawin doon. Si Pahala na Senator Gatchalian. Bukod sa DPWH budget, mainit rin ang issue sa pondo para sa Medical Assistance Program ng Department of Health. Inaakusahan kasi ng ilang kritiko na ito ang umano'y bagong anyo ng Pork Barrel Fund matapos itong itaas ng BICAM ng mahigit doble sa 51 billion pesos. Hindi yan pork barrel. Hindi namin iaalaw magkakaroon. Maing pork barrel, medical assistance yun, diretso. Hanggat maaaring aalisin namin yung GLGL. Depensa ni Senate President Tito Soto, kailangan ng pondo upang mai-refer sa pribadong mga ospital ang mahihirap na pasyente na hindi na kayang gamutin sa government hospitals. Pwede accommodate sa mga private hospitals. Habang tinatayo pa, ito gusto pa natin i-expand ang mga government hospitals. Nationwide. Tiwala naman ang liderato ng House at Senate contingents na may sapat pang oras para mailusot ang 2026 budget at hindi mauuwi sa pag-reenact ng kontrobersyal na 2025 General Appropriations Act. Isinagawa ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang huling pagdinig sa 2025 kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Dumalo bilang resource person si AGA Party List Representative Nicanor Briones kasama si Acting Budget Secretary Rolando Toledo. Humiling si Briones ng executive session sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Winston Hines para anya maprotektahan ang mga sensitibo at confidential information. Mariin namang itinanggi ni Briones ang lahat ng paratang na may kinalaman siya sa mga flood control projects. Kaugnay nito sinabi ng ICI na nais din nila sanang paharapin sa pagdinig ang nagbitiw na DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ng Bulacan 1st District Engineering Office na itinuturing na sentro ng umano'y anomalya sa flood control corruption. Nakipagpulong si Dizon sa mga bagong talagang opisyal ng distrito sa mismong mesa na umano'y ginamit noon sa paghahati-hati ng milyong-milyong pisong cash para sa mga questionableng proyekto at kickback. Nagpahayag naman siya ng buong suporta kina OIC District Engineer Kenneth Fernando at OIC Assistant District Engineer Paul Lumabas at hinikayat silang tutukan ang matagal ng problema ng baha sa Bulacan. Mariing pinuna at kinundena ng ilang mga bansa ang umano'y water cannon attack ng China Coast Guard laban sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente Desyembre 12 nang gamitan ng high-pressure water cannon ng Chinese vessels ang mga mangingisda na nagdulot ng mga sugat at pinsala sa mga bangka. Nagpahayag ng pagkabahala ang United States, Canada, Australia at Germany matapos masugatan ng 3 mangingisda at masira ang 2 bangka. Malapit po yan sa Escoda o Sabina Shoal. Ayon kay US Ambassador Mary Kay Carlson, mapanganib at iligal ang mga agresibong taktika ng China Coast Guard na nagbabanta sa buhay at kabuhayan ng mga Pinoy. Pinuri naman niya ang Philippine Coast Guard sa pagtulong sa mga mangingisda at pagtatanggol sa soberanyang karapatan ng Pilipinas. Nananawagan din ng Australia ng pagpipigil at paggalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa mga fans dyan, since 2002 SmackDown, nagtapos na po ang 24 na taong karera ni John Cena sa World Wrestling Entertainment o WWE. Tinalo siya ni Gunther sa kanyang huling laban sa Saturday night's main event sa Capital One Arena nitong weekend. Nagtapos ng kanyang wrestling journey ang 17-time world champion sa pamamagitan ng isang submission loss sa kamay ni Gunther. Sa naging laban, ipinakita ni Cena ang kanyang mga signature moves pero nakuha pa rin niya ni Gunther ang tagumpay matapos isagawa ang isang sleeper hold na nagpilit kay John na mag-tap out. Bago matapos ang event, nagbigay ng tribute si John sa mga fans at kasamahan sa WWE kung saan present ang WWE legends sa ringside tulad ni Shawn Michaels, Triple H, Rey Mysterio at AJ Styles. Yan ay para magbigay-pugay kay Cena bilang bahagi ng tagumpay ng WrestleMania.
Susunod, parusang license suspension ibinaba sa viral driver na nanakit ng magkakariton. At 2 linggo bago ang 2026, listahan ng mga bawal na paputok, inilabas na ng PNP. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sinuspindi ng 70 araw ng Land Transportation Office ang lisensya ng isang driver matapos masampal ang magkakariton sa kalsada. Makikita sa viral video na inupload nitong linggo ang driver ng isang Toyota Hilux na bumaba ng sasakyan at hinarap ang magkakariton bago sinampal sa likod ng ulo. Kasama ng nasampal na lalaki ang kanyang anak na nakunan sa video na umiiyak sa kasagsagan ng insidente. Dahil rito pinatawan ng driver ng 90-day suspension at inisyuhan ng show cause order para magpaliwanag sa harap ng LTO kung bakit hindi siya dapat panagutin sa nangyari. Mariin namang kinondena ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Dacanilao ang pananakit sa ama at sa kanyang bata at hindi anya kukonsintihin ng ahensya ang karahasang ginawa. Sa bayang pinagwawakwak ng Bureau of Internal Revenue sa National Headquarters sa Quezon City ngayong Lunes ang halos kalahating milyong piraso ng iligal na vape. Inilatag muna ang libu-libong vape products bago ito dinaanan ng pison sa isang destruction activity sa harap ng media. Ayon sa BIR, kailangan sirain ang mga produkto para hindi na mapakinabangan pa, lalo't hindi ito dumaan sa tamang proseso. Bukod kasi sa abot sa 1.34 billion pesos na buwis na hindi binayaran. Walang rehistro ang mga ito na posibleng delikado sa kalusugan. Sa ilalim ng sin tax law, kailangan magparehistro at magbayad ng excise tax ang sin products tulad ng vape para makatulong sa pag-regulate ng paggamit ng publiko rito at makalikha naman ng kita para sa healthcare programs. May karagdagan namang 300,000 na unit ng nasamsam na vape products ang nakatakdang sirain pa sa mga susunod na araw o linggo kapag nabigyan na ng clearance ng korte. Inilabas na ng Philippine National Police ang listahan ng ipinagbabawal na mga paputok, lalo at papalapit na ang pagsalubong sa 2026. Mahigit 30 ipinagbabawal na fireworks ang mahigpit na pabantayan ng kapulisan. Kabilang rito ang Watusi, Lolo Thunder, Boga, gayon din ang Pop-Pop, Plapla, Super Lolo, Mother Rockets at Piccolo. Bawal din ang paggamit ng Goodbye Philippines, Goodbye De Lima, Giant Bawang, Goodbye Napoles, Goodbye Chismosa, Goodbye Bading, Atomic Bomb, Bin Laden, Super Yolanda at iba pang fireworks. Liban dito, bawal rin po ang mga overweight o sobra sa bigat na paputok na sobra sa 0.2 grams ang bigat at mga oversized. Babala ng PNP, maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang sinumang lalabag alinsunod sa Republic Act 7183. Paghihikayat pa ng PNP sa publiko, pumili ng mas ligtas sa paraan ng pagdiriwang para maiwasan ang disgrasya. Mahigit 2 linggo na nga lang ay sasalubungin na ang taong 2026. Kaya naman inulunsad na ng Eco Waste Coalition ang kampanya kontra paputok. Nakiisa sa kampanya ang ilang mga estudyante sa Quezon City na may kanya-kanyang alternatibong pampaingay sa bagong taon. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Binansagang iwas paputoksik ang kampanya ng Eco Waste Coalition kontra paputok ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon sa grupo, mas malaki ang bilang ng firecrackers injury nitong January 1, 2025 kumpara sa parehong araw noong isang taon. Tumaas yung bilang ng mga firecracker injury nitong 2025. Naging 771 siya na dati, nasa 300 plus lang. Lalo na sa mga bata na wag nang gumamit ng mga firecrackers, lalo na yung nung nakaraan kasing January 1 ay age 20 above yung mga casualties. Nakiisa sa kampanya ang mga estudyante at guro ng Pinyahan Elementary School. There are alternative ways to celebrate Christmas and New Year na kung saan sila ay safe, kompleto yung kanilang mga kamay, nababalik dito sa
pagpasok ng bagong taon, ligtas ang kanilang mga property sa sunog, at the same time, less ang basura. Ayon sa grade 6 student na si Angelina, mga alternatibong pampaingay ang gagamitin niya sa pagsalubong sa bagong taon. Bote po na may tansan, ito po yung alternatibo, imbis na gumamit po ng paputok. Kasi po, pwede mo naman po siya paingayin, imbis na magpapaputok ka po, mas maraming magkakasakit na tao, mabubulabog na hayop. Panawagan ng Eco Waste Coalition sa mga otoridad. Ang nakikita namin na gap, ay yung enforcement. Marami pa rin nagtitinda, lalo na pagka malapit na yung bagong taon, yung December 31. Kapag nandiyan dyan ang mga nanguhuli, nililigpit. Pero kapag wala na, binabalik na ulit. Dagdag ng grupo, dapat paigtingin ang pagpapatupad ng batas hanggang sa mga barangay. Paalala naman ng Bureau of Fire Protection. Meron naman tayong mga alternative na mga paingay tulad ng mga turotot para mas safe din po sila, para maiwasan po natin yung mga peligro na pwede rin magkaroon ng sunog eventually. Ayon sa BFP, malimit na nagiging sanhi ng sunog ang paggamit ng mga iligal na paputok. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mga ka-A to Z, magkakaroon po ng dagdag bawas sa produktong petrolyo na siyang sasalubong sa mga motorista ngayong Martes. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, aabot sa 20 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 20 centavos naman ang tapya sa kada litro ng kerosene at diesel. Bunsod ang dagdag bawas matapos ilipat ng mga investor ang focus sa muling pag-usad ng Russia-Ukraine peace talks. Samantala, naku po mga ka-A to Z, magkakaroon naman ng dagdag singil ng tubig sa pagsalubong ng 2026. Ayon kay Metropolitan Waterworks and Sewerage System Chief Regulator Patrick T., apektado ng dagdag singil ang mga consumer dahil sa nakatakdang rate adjustment sa Manila Water. Ang dagdag ay 29 pesos at 86 centavos sa kanilang buwanang billing. Ang mga consumer po yan na gumagamit ng 10 cubic meters ng tubig. Samantala, may dagdag na 66 pesos at 25 centavos naman kung kumukonsumo ng 20 cubic meters. Habang aabot sa 135 pesos mahigit naman ang kada buwan na dagdag o maaaring dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters ng tubig. Para po sa Maynila, tataas ang singil ng average na 1 peso at 85 centavos sa kada cubic meter. Para po yan sa mga sewer lines. At 2 pesos and 15 centavos naman para sa mga walang sewer connection. Bahagi ito ng rate increase na paunti-unting ipinatutupad simula pa noong 2023. Sa ibayong balita, hindi bababa sa 15 ang patay, kabilang ang pinakabatang biktima na 10 taong gulang matapos ang isang terror attack sa Bondi Beach sa Sydney, Australia nitong linggo. Mahigit 20 pa ang nasaktan sa naturang pamamaril na tinarget ang Jewish Australian communities na nagdiriwang dapat ng unang gabi ng Hanukkah. Wala namang Pilipinong nadamay. Pero base sa paunang mga ulat, suspect sa pamamaril ang sinasabing mag-ama, isang 24 anyos na lalaki na naaresto matapos magtamo ng sugat sa gitna ng atake, at ang isang 50 anyos na ama na napatay naman ng mga rumisponde. Itinuturing namang bayani ang isang Muslim na lalaki na matapang na napigilan ang isa sa mga shooter. Sinalubong ng homecoming parade sa Tabasco si Miss Universe 2025 Fatima Bosch ng Mexico, na sinabayan naman ng pagbitiw ni Mario Bucaro bilang CEO ng Miss Universe Organization sa gitna yan ng hindi matapos-tapos na kontrobersyal sa pageant. Sa parade nitong December 14, masayang kumaway si Bosch sa mga tagahanga mula sa kanyang float na hugis corona. Suot ang kanyang pink dress at Miss Universe sash. Dinaluhan ang homecoming parade ng mahigit 20 katao. Sa social media post, binahagi rin ng organisasyon ang kanilang suporta sa reigning queen. Pero kasabay nito, nag-resign na si Mario Bucaro bilang CEO ng Miss Universe Organization matapos ang maikiling panahon doon noong Nobyembre matapos maging bahagi ng transition sa pamumuno.
Kinilala naman ang kanyang partisipasyon sa 74th Miss Universe pageant sa Thailand bilang mahalagang contribution sa global stage na nagbigay diin sa women empowerment. Susunod trailer ng upcoming series ni Catherine Bernardo at James Reid, inilabas na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Excited na ba ang lahat sa bagong bigating love team? Inilabas na ang trailer para sa inaabangang upcoming series ni Catherine Bernardo at James Reid. Samantala, big comeback ni Richard Gomez matapos makasungkit ng silver medal sa Sporting Clays competition sa SEA Games. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ready na ba ang lahat for a Catherine kilig? Dahil ang dalawa sa pinakamalaking bituin ng kanilang henerasyon magsasama na bilang pinakabagong pasabog na love team. Inilabas na ng Dreamscape Entertainment ang opisyal na trailer para sa much-awaited upcoming series na Someone Someday na pinagbibidahan ng bagong tambalan ang Asia superstar and blockbuster queen Catherine Bernardo at multimedia prince James Reid. Sa pasilip, kitang-kita ang chemistry ni Kat at James kahit pa first time lang nilang magsama sa isang proyekto. Bukod dyan, tampok din sa nasabing serye ang pagbabalik telebisyon ng nag-iisang The Majesty, Maha Salvador. Matatanda ang huling napanood si James Reid sa teleseryeng Till I Met You taong 2016 kasama ang aktres at dating kasintahan na si Nadine Lustre at JC Santos. Habang taong 2022 naman nang huling mapanood si Catherine sa romantic comedy television series na Too Good to Be True. Nakatakdang ipalabas ang Someone Someday sa 2026. Samantala, the comeback of the ultimate heartthrob in sports. Wagi lang naman ng silver medal ang aktor at politician na si Richard Gomez para sa Sporting Clays competition sa Southeast Asian Game 2025 sa Thailand. Isang shooting competition ang Sporting Clays kung saan kailangang barilin ng atleta ang mga lumilipad na target na gawa sa pinatuyong clay. Sa official Facebook account ng City Government of Ormoc, makikita ang mga litrato ni Goma na proud sa natamong tagumpay sa SEA Games. Kasama ang kanyang teammate na sina Carlo Lorenzo Baltonado, Joaquin Miguel Ancheta at Eduardo Angelo Revilla III. Bukod dyan, may litrato rin si Goma kasama ang kanyang wifey na si Lucy Torres Gomez na todo suporta sa kanya. Hindi ito ang unang beses na lumaban si Goma sa SEA Games. Matatanda ang taong 2005 na kasama rin siya sa men's fencing AP team na nagwagi ng gold medal na siyang idinaos dito sa Pilipinas. Way to go, Goma! And congratulations, Team Philippines! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Pageant puksaan is not yet over. Hindi pa rin nga tapos ang pageant fever ng marami mula sa kontrobersyal na Miss Universe hanggang sa mga isinusuot ng beauty queens. Kaya naman ang pamosong Filipino royal shoemaker may pa-sale ng kanyang mga queenly shoes na talagang dinagsa ng marami lalo't magpapasko. Hahabol ka ba? Narito ang nakaka-GV na video. Oo nga, wala nang sukat-sukat. Ang ating babaang quote of the night ngayong Lunes ay mula sa manunulat na si Gustav Flaubert. Ang sabi niya, hindi isang munting bagay ang pagiging simple. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Papalapit na po ng papalapit ang Pasko'y sumapit dahil 10 araw na lang, ho, ho, ho na. Ihanda na ang mga tiyan sa masasayang handaan. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.